Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas at Tony Claire Castro. Today is June 5, 2025 at pag-usapan natin itong hearing sa House of Representatives. Nakakalungkot talaga bilang Pilipino. Imbis na ipaglaban ang interes ng Pilipinas, iba ang ibinibigay ng naratibo. At yung naratibo na yon ang gusto niyang palubasin na totoo, which is so prejudicial to the Philippine interest on West Philippine Sea. Okay, ano rin po natin to. Mr. Chair, especially the ordinary Filipino fishermen. Yeah, and siguro I will agree with you, no? Kasi kayo yung mga nasa ground na nakaka-experience ng hirap na dinadanas ng ating mga members ng ating pong Navy. And salute to all of you, no? Mahirap yung laban, but at the same time, marami din kayong naranasang mga fake na mga news against our members of the armed forces, no? But yun nga po, you want to say something about yung sa mga fake news na thrown against you? Well, yes sir, no? Mr. Chair, if you will allow me, I'm just going to reiterate. Ito, fake news again. May mga tao talaga na tinitwist kasi yung mga facts para mabulag yung iba nating kababayan at nagpapakita sila na ang sinasabi nila, yun yung totoo. To the point na yung mga taong nakikipaglaban o lumalaban para sa interes ng bayan, yun yung sinisiraan nila. Yun yung ina-ad hominem nila, kung ano-anong paratang ang binibigay nila. At yun na nakakalungkot kasi may mga kapwa Pilipino tayo na naniniwala sa mga ganitong klaseng tao. So panoorin natin si Commodore Ariela kung ano ba ang kanyang naranasan sa mga fake news peddlers. No? I think I mentioned this already twice, the impact of fake news and misinformation in our fight in the West Philippine Sea. Sa pang ilang beses ko na pong babanggitin, our greatest challenge in our fight in the West Philippine Sea are not just the big vessels of the People's Republic of China, but especially for our fight against misinformation and fake news. Ang pinakamahirap po na laban ng ating pamahalaan ngayon para tindigan ang laban natin sa West Philippine Sea ay ang magkaisa ang mga Pilipino. Ito po ang dahilan kung bakit meron tayong transparency initiative under this government where President Bongbong Marcos supported the publication of all the aggressive actions that has been happening in the West Philippine Sea. Dahil po dito, sa loob ng mahigit na 2 taon na, nalaman po ng ordinaryong Pilipino kung ano ang pinagdadaanan ng ating Philippine Navy. Yan. Kasi kapag ang Pangulo mo ay nakikipaglaban din naman para sa interest ng bayan, syempre, yung mga law enforcement agencies natin, at tulad na lamang nito si Commodore Ariela at iba pa, ipaglalaban talaga. Hindi sila maduduwag. Okay? May pagkakataon ganito mga ka-clear. Uulitin ko. Tatandaan natin si Secretary Lorenzana, DND, Defense Secretary Lorenzana. Hindi ba gusto niya ipaglaban yung isang sand decay, yung isang sandbar na kumbaga tayo ang may karapatan? Nag-establish na siya ng isang shelter para sa mga fishermen. Pero nung sinabi ng China na ito ay tanggalin, ang utos ng dating Pangulo Duterte, tanggalin. So wala nagawa si Defense Secretary Lorenzana, tinanggal. Pero dahil ang Pangulong Marcos, nakikita natin na pinaglalaban niya ang interes ng bansa, ng sovereign rights dito sa West Philippine Sea. Kaya ang mga tauhan niya, lumalaban din para sa interes ng bansa. Papakinggan natin. Tuloy natin to. Ang Coast Guard at ng ordinaryong mga islang Pilipino sa gitna po ng agresyon ng People's Republic of China in the West Philippine Sea. The second positive impact of this is we receive tremendous support from the international community. Hindi na lamang po nag-iisa ang Pilipinas sa pagkundina ng maling aksyon ng People's Republic of China pagdating sa West Philippine Sea. But despite of the transparency efforts of the Philippine government, tayo pa rin po ay na-expose sa panibagong laban natin, that is to counter misinformation. Tumaas po ang bilang ng mga social media influencers and even pro-China trolls. Yun na nga mga ka-clear. Di ba nabanggit ko na sa inyo dati pa, yung China Link Network na gustong maging ang mga naratibo ay negatibo sa Pangulong Marcos Jr. Negatibo sa relasyon ng Pilipinas sa US. At iangat si VP Sara. So ang dami-dami ngayon mga fake news peddlers, mga vloggers na ang inaangat ay ang interes ng ibang bansa at ibinababa ang ating karapatan. Ang karapatan ng Pilipinas. So, nakakalungkot yun. So, dahil sa pera,
bayaran. Dahil sa pera, hindi nila inaalala kung ano ba yung pagmamahal sa bayan. Basta sa pera. Okay? Tuloy natin. Counter our own narrative. If we're going to categorize their narrative, ang una, sinasabi nila, it basically undermines our own position. Sinasabi nilang wala tayong legal na basihan, wala tayong napala sa 2016 Arbitral Award. Secondly, majority of them are also saying that ang ginagawang pagtindig ng ating pamahalaan sa West Philippine Sea ay dikta lamang ng Estados Unidos. At ang pangatlo sa lahat, sinasabi nilang Pilipinas ang nagpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea, despite of our evidence showing to the public that is the smaller Coast Guard vessels that are being harassed by the bigger China Coast Guard vessels. At ang pang-apat sa lahat, ang paulit-ulit nilang sinasabi na ang ating mga spokesperson na tagapagsalita pagdating sa pagtindig ng West Philippine Sea ay binabayaran lamang ng US Embassy o dinidiktahan lamang ng Estados Unidos para ilahad itong lahat ng ito. Ang kakaiba rito sa mga trolls and social media influencers na ito, ang linyahan ng kanilang pagsasalita ay naa-align sa narrative din ng China. I wouldn't believe that these are just purely coincidental. I think Tandaan nyo ba? Si vlogger Mark Lopez. O ano bang pinaglalaban niya, di ba? Binanggit niya na pati ang Pilipinas, nag-water cannon din. Pero sinabi niya na fake news pala siya. there is a motivation why they are doing this, and there is a coincidence with the pro-China narrative and the statement of the People's Republic of China to counter our fight in the West Philippine Sea. Karamihan sa mga pro-China influencers na to, they are hiding from the constitutional freedom of expression. Ang sabi nila, opinion lamang nila ito, naniniwala silang wala tayong legal na basihan, wala tayong napala sa 2016 Arbitral Award, at tayo mismo ay dinidiktahan lamang ng Amerikano. Pero mga kaklit, ang freedom of expression, hindi kasama dito yung fake news peddlers. Tandaan natin yan. So dapat labanan natin yung mga fake news peddlers na yan. Gayunpaman, tayo po ay naniniwala, gaya po ng sinabi ni Justice Carpio, our fight in the West Philippine Sea is intergenerational. Ito po ay ipapamana natin sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Kung ngayon pa lamang po, ang ating mga kabataang Pilipino ay may expose na sa maling impormasyon ng West Philippine Sea, mahihirapan po tayong tindigan bilang Pilipino ang issue ng West Philippine Sea. Mahihirapan pong magkaisa ang Luzon, Visayas at Mindanao para sabihin natin ang laban natin sa West Philippine Sea ay laban nating lahat bilang Pilipino. Ito po ang pinakamahalagang bagay na magagawa po ng 19th Congress to stop misinformation and to make sure that the Filipinos will be united with the right information. Naniniwala po ako na ang issue po ng West Philippine Sea, the only way that we can be able to awaken the sense of patriotism of our countrymen is to provide them with the right information. Saka lamang po nila malalaman na hindi po tayo bilang Pilipino ang magkakalaban kung hindi po China. Maraming pong salamat. Pero naniniwala ka, Commodore Tariela, as long as there is politics in this country, yung pong pagkakahiwa-hiwalay ay magpapatuloy. Why? Kasi may sinusunod ang ating mga kababayan pagdating sa kanilang mga leader sa bansa. Like for example, meron tayong Pulahan, meron tayong Dilawan, meron tayong ano ba yan? Green, di ba? And as long as the people are following all these leaders, yung stand nila on pro-China and pro-America, hindi yun yung magiging priority nila. They follow their leaders. And that's the reason why, tama yung sinabi mo kanina. Oh, parang ibig sabihin nito, kapag ka ikaw ay Duterte, parang ganun eh. Kung ikaw ay Maka-Duterte, dala Maka-Duterte, kaibigan ng China, so iba yung naratibo mo. Pagiging pro-China and against the Philippines. Parang ganun ang gusto niya ipahiwatig. So depende yan kung sino yung sinusunod nilang bossing. Diba? Kung sino yung sinusunod nilang leader. Okay, tuloy. That we need to educate our people that this fight is not against red, against green, or against pink. This is against the intervention of other country. We are a sovereign country. And each and every one of us love our country. But the problem is, napopolarize tayo because of politics. And the people should understand and should learn how to differentiate yung love. Tingin ko hindi lang to politics, mga kaklir. More on bayaran talaga yung iba. Pinapamper sila, malamang. So, kung sino anumang bansa yan, pinapamper sila, handa nilang ibenta pati kaluluwa nila para sa pera. At kahit ipagkanulo nila yung bansa para sa pera. For your leaders and love for your country. Mahirap tanggapin dahil tayo, ganun din tayo mga politiko. Sometimes kung sino yung leader natin pinaniniwalaan, we believe all his yung kanyang issues that he's fighting for. And ako, I understand na talagang dapat natin ma-educate yung ating mga tao and try to let them understand that unti-unti na tayong sinisira ng ibang bansa. At maliwanag pa sa sikat ng araw that they're causing this division. Unfortunately, there are those that are being paid to suit the narrative of our foreign invaders. Anyway, so kung meron po mga question, yung ating mga members, Congressman Ice Barbers muna, and then Congressman Abante. Maraming salamat, Chairman. Before I ask the question to Commodore Tariela, ako po yung naniniwala na minsan po, kagaya po ng sinabi ni Chairman, meron pong politika na involved dito. Ngunit, sa aking punto de vista, Mr. Chairman, ang ibig bang sabihin na napupolitika kaya nahahati ang may pumapanig sa China, may pumapanig sa Pilipino? I perfectly understand if some of the Filipinos would support a candidate, a local candidate. I would perfectly understand kung mayroong pinapanigan ng mga Pilipino rin. Pero kung pumanig ka sa China at tinulak mo ang naratibo ng China, hindi na politika yun, pag-traidor na yun sa ating bayan. And higit sa lahat, ang nakakalungkot,
Pilipino ang gumagawa po niyan. Ngayon, nabanggit kanina ni Commodore Tariela, that there are some, I suppose, correct me if I'm wrong, there are vloggers who are actually pushing forward the narrative of China in the issue of West Philippines. So, yun yung nakakalungkot mga kaklir kasi Pilipino sa Pilipino, nilalabanan nila dahil lang sa pera. So, di nila alam ano ba yung na idudulot nito para na sila kumita. Nagtatraidor sila sa interes ng bayan para sa pera. Diba? Para sa pera. Na-indoctrinate na ba sila? So, nawawala na ba talaga yung patriotism? Nawawala na yung nationalism sa puso ng ilan? Especially itong mga fake news peddlers na to. Is that correct? Yes, Mr. Chair. Can you identify them and inform this committee kung sino-sino itong mga to? As what I mentioned during the last committee meeting, Mr. Chair, I have identified Mr. Mark Lopez and also Mr. Ado Paglinawan. He has written a lot of articles contradicting the factual narrative of the Philippine government when it comes to our... Oh! Yung... Sino, ano yan? Sa namang programa yan? Ado Paglinawan? Oh, galing makabatikos nito, no? Galing maka-ad hominem nito. Pati pala si Commodore Tariela. Biniktima nito, tapos ibang interest pa lang, pinaglalaban. Tingnan nga natin. Fight in the West Philippine Sea. Oh, okay. So, you also mentioned that there could be a motivation why they're pushing forward the China narrative. Is that correct? Yes, Mr. Chair. Okay. So, ano kaya ang motivation, Commodore? Well, I don't have any idea behind the motivation, Mr. Chair, but we can just probably speculate for some other reason. Based on your speculation, what could have been, or what could have been the motive or motivation of these people who have been pushing forward the narrative of China? Well, looking at the incidents that happen in different countries, Mr. Chair, we know for a fact that there are people who are using a pro-China narrative, whether in the United States or in Australia or any other countries, because they are being... Sa aking pagkakaalam, ito yung kasama yata ni... Ano yun? Sa Iparash? Kay Paras? Oh, ito pala sila. Sige, tuloy lang. supported financially. Doon ba sa kanilang mga, did they state some facts on, Wait, kaya po nung sinabi niyo, na sinasabi nila na, Well, I don't have any idea behind the motivation, Mr. Chair, but we can just probably speculate for some other reason. based on your speculation, what could have been, or what could have been the motive or motivation of these people who have been pushing forward the narrative of China? Well, looking at the incidents that happen in different countries, Mr. Chair, we know for a fact that there are people who are using a pro-China narrative, whether in the United States or in Australia or any other countries, because they are being supported financially. Oh, well, speculation lang to. Speculation lang to ni Commodore Tariela. Lumalabas, sila pala ay ka-payroll. Ka-payroll para sa pera. Hindi ko sinasabing sila, pero ka-payroll, kung ito man ay totoo, ka-payroll para sa pera, itatraido rin ng bansa. Di ba nakakahiya yun? Doon ba sa kanilang mga, did they state some facts on, kagaya po nung sinabi ninyo na sinasabi nila na kayo ang talagang traidor dahil kayo ay naniniwala sa Amerika, tama po ba yun? Yes, Mr. Chair. And did they state some facts or dahilan kung bakit ganun ang kanilang sinabi? Oh, ang sinabi pa, yung nakikipaglaban para sa interes ng bansa, bayaran pa ng US dahil US ang may interes. Parang ang labo, di ba? Ang pinaglalaban nila Commodore Tariela ay interes ng bansa, pero ang sasabihin, bayaran ng US. So, paano yung mga taong ang ipinaglalaban ay interest ng ibang bansa? Samantalang si Commodore Tariela, ang pinaglalaban, interest ng bansa natin. Pero yung iba na sinasabihan siyang traidor, ang ipinaglalaban ay interest ng ibang bansa. Parang ang hirap namang intindihin mo na. Ba? They did not support such claim, Mr. Chair. They just mentioned na taksil ako. And for example, for Mr. Ado Paglinawan, he always enjoyed calling me as tonto of Mr. Ray Powell. Is Mr. Paglinawan here? You are Mr. Paglinawan, sir? Opo. Okay, pwede ko magtanong sa inyo, sir.
Ano ho ang inyong posisyon tungkol sa paglalagay ng mga installations or buildings sa West Philippine Sea ng bansang China? Ano po inyong pananaw dyan? Ang pananaw ko po dito ay hindi napipinto sa pro-China o pro-US. Dahil kami po sa Asian Century PH. With all due respects to the Congresswoman from Bataan, ang aming pong panuntunan, kumukuha kami ng mga aligasyon, pina-fact check namin. At kung may diversion, nagbibigay kami ng sarili naming opinion. Yan po ang proseso na aming sinusundan. Sa pagtatayo po ng mga installation ng China dyan, yan po ay batay sa kanilang pananaw. Maaaring mali yan sa ating pananaw, pero sa kanilang pananaw, tama sila. Sige. Okay, kahit anong pananaw, di ba? Kung pananaw yan ng China na tama sila, hindi ba bilang Pilipino at may ipinaglalaban tayo, dapat ang pananaw natin para sa interes ng bayan, para sa interes ng bansa, para sa interes ng taong bayan? Hindi ba? Sa mga itong bagay, hindi tayo dapat na neutral. Especially kung alam natin na meron tayong pinaglalaban. Magiging bias tayo sa interes ng bansa. Pero bakit ganito si Ado Paglinawan? Diba? Ilang taon na ba to? Bakit? Sige, tuloy. Sige po. Sa inyong pananaw, sino may-ari ng West Philippine Sea? Yung tinayuan nila ng installation, Mr. Paglinawan? Unang-una po, kailangan bumalik tayo sa basic definition of terms. Nagbanggit po kayo ng West Philippine Sea. Excuse me po, sir. Yun na lang po, para hindi po humaba. Doon na lang po sa area where the Philippines claims ownership on those islands na tinayuan po ng China, ng kanilang mga installations. Ano ang pananaw niyo doon? Tayo po ba may-ari noon o sila? Wala po tinatayuan China sa mga installation, sa mga lugar na ating inukupa. Doon sa Scarborough Shoal, wala ho ba silang tinayo doon? Unang-una po, mismo sa testimonya ni Mr. Tariela, ang may effective control po ng Scarborough Shoals na katupad ng batas ay ang customary law. Yan po ay pinagtitibay ng actual occupation, sustained administrative control, and defense if necessary. Magbibigay po ako ng ehemplo. Noong pong 2012, dito po sa, with all due respects, dito po sa inyong privilege speech, sinight ninyo that the occupation of Scarborough Shoal in 2012 marked a significant turning point, with China asserting historic rights as their justification. Isumiti po natin ito sa fact check. Hindi po historic rights ang pinagtitibay ng China sa Scarborough Shoal. Mr. Chair. Ang soberanya po na in-exercise ng China sa Scarborough Shoal, Mr. Chair. is out of the fact that we abandoned control after the start Okay, of... sige po, sir. Teka ho, Okay, mga clear. Ang lumalabas dito, ipinagtitibay niya ang posesyon ng China. Dahil inabandona daw ng Pilipinas yung karapatan si Scarborough Shoal. Parang hindi yata ganyan yung history. Diba? Parang dapat meron dito usapan na lahat aalis. Pero hindi umalis yung China. Yung Pilipinas sumunod sa usapan. So dahil sa hindi tinupad ng China ang kanilang kasunduan, sila ba dapat ang masasabing legal na nag-ookupa ng Scarborough Shoal? Ganun ba ang gustong palabasin ito si Ado Paglinawan? Para medyo lumalawak na tayo kasi sa aking pananaw, I may be wrong. In your case, you may also be wrong. Sabi po ng UNCLOS kasi, yung area yun ay atin. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, ano ang inyong pananaw? Wala po kayong maipapakita sa akin. Mr. Chair. Sa UNCLOS. Kayang area na yan. Hindi po ba naging dispute yan because nagka-ruling noong 2016? Dahil po kiniklaim yan, at tayo naman po ay kiniklaim nating ating yan. Sige, excuse me lang, sir. Wait. Order. Let the chair... Halatang-halata itong si Ado Paglinawan. Imagine ninyo, parang pinapasok niya sa utak natin na may sovereign rights niya si Scarborough Shoal ay ang China. Nakikipagtalo pa siya talaga sa kapwa niya Pilipino.
We all understand that the 2016 Arbitral Award has already invalidated the historic whatsoever claim of the People's Republic of China. So we should not allow Mr. Ado Paglinawan saying all those lies. Ayan. May arbitral ruling na, mga kaklear, na sinasabi na yung claim ng China over that area hindi pwede na panindigan. Yan nga, kasi may arbitral ruling. Pilipinas ang nanalo dyan. Pero ayaw kilalanin ng China. Di ba? Because as I said, he's a pro-China fake news purveyor and we should not allow him to say Pro-China ka daw, Ado Paglinawan. Halata ba? Di ba? Harap ka kaya sa salamin, Ado Paglinawan. Harap ka sa salamin. Tignan mo kung ano ba ang pinaglalaban mo. those kind of things in this hallowed hall of the House of Representatives. Mr. Chair, abogado po ba si Mr. Pagliawan? You can ask him personally. Abogado po Mr. ba kayo? Ado, you are now recognized. Chairman Abante is asking a question. You can answer him Mr. directly. Chair, abogado po ba kayo, Mr. Pagliawan? Hindi po. Ako po ay marunong lamang Hindi po magbasa. kayo abogado. Ano po, marunong kayong ano? Marunong lang po akong magbasa. O, Naku. Okay, paano niyo maintindihan kaya yung arbitral ruling? Ipinaglaban ito ng Pilipinas. Di ba? So ano yung binabasa niya? Naratibo. Saan kaya galing yung naratibo na yan? Pangalawa, ako rin po marunong magbasa eh. Pare-pareho tayo. Opo. Oho. Pangalawa, kayo po ba'y tagapagsalita ng China? Hindi po. Hindi pa. Hindi po kayo tagapagsalita ng China. Hindi po. Pero parang pinagtatanggol niyo ang China. Hindi po. Oo nga, mukha nga. Nataba. Pinagtatanggol niyo ang China. Hindi po. Hindi, pinagtatanggol Ang niyo ang China. pinagtatanggol ko po ay ang katotohanan. Huwag kayo Kung sumigaw ako'y dito, binigyan ng sapagkat pagkakataon, mas malakas ang boses ko sa inyo. Point of order, Mr. Chair. Order. Point of order, Mr. Chair. Yes, what's the point of order, Chairman Ako, please? The resource person concerned I think does not know the rules. So it's better that we remind him of our rules so that any member of the Ay, naku, lumalabas. Ado Paglinawan. BASTOS ka. committee will not move to cite him in contempt. I think, Mr. Chair, that is your duty to remind him of our rules. Mr. Ado, please refrain from talking while the members of this committee still have the floor. So, again, Yes, Mr. Chair. Again, wait. This is a reminder to all of us, no, na mga resource persons, no, to answer, sumagot muna kapag nirecognize po ng chairman. Para meron po tayong kaayusan sa ating pong hearing. Okay, for Mr. now, Chairman, the for last now, time I check, I have the floor. Mr. Chair. But I beg, I will... Mr. Chair, Congressman Ako, please. I would like to remind the resource person na kami nga rito, hindi po kami nagsasalita until and unless we are recognized by the chairman. Now, if you're not going to recognize and obey that rule, I'll be compelled to move to cite you in contempt for disrespect. I hope that is understood. Kanina pa ako rito, nakikinig. And if you notice, if I speak, I ask permission from the chair. Why? Because it's the rule. Now, if you are here, you follow the rule. When you are in Rome, do what the Romans do. I hope that is understood. Thank you, Mr. Chair. Meron lang ako. Yes, maraming salamat, Congressman Ako, for that manifestation. Congressman Barbers, but before you proceed, no, kasi you still have the floor. Nag-interject lang si Congressman Thank you for Bate. reminding me that I have the floor. Yeah, you have the floor. But can you allow me to ask some, I just wanted to be educated on this, because a while ago, Mr. Ado was telling us that he read about the UNCLOS decision. Is it correct to assume that you have read the UNCLOS decision? You can answer. You're Mr. now Chairman, recognized. Yes. bago po masagot ni Mr. Paglinawan yung tanong na yan, meron nung sanang tanong muna. Tanungin natin siya, ano ho bang inyong expertise? Kayo ba expert? Ano ho bang inyong credentials, sir? So that we would know na... Mr. Chair, Go ahead. ako po ay nagsilbi na diplomat sa Washington, D.C. from 1986 to 1993. Ano pong position niyo po doon? Ako po ay special assistant to the ambassador and concurrent press attaché and spokesperson for the embassy and for 2 years for the UN Office of the Permanent Representative of the Philippines. And who was the ambassador during that time? Ano po? Sino po yung ambassador during that time? The ambassador during that time was Ambassador Emmanuel Pelaez. Emmanuel Pelaez. Okay. Sa UNCLOS po, binabanggit po dito kanina, nadinig ko po si Commodore Ariela, that hindi po ako pamilyar sa UNCLOS. I haven't read the whole decision yet. But what I heard a while ago was that historical claim of China was abandoned by the UNCLOS decision. So, yung kiniklaim nila that that part of the WPS is part of their... Pero mga kaklir, ang hirap maging diplomat ng ganitong klaseng tao. Iba ang diplomat, dapat ang nire-represent niya, ang pinaglalaban niya, interest ng kanyang bansa. Di ba? So, a diplomat is an individual appointed by a government, an intergovernmental organization, or a non-governmental institution to represent and promote their interest in international relations. So,
Ngayon, diplomat ba ang dating niya? Diplomat ng Pilipinas o diplomat ng ibang bansa? Historical territory had been abandoned by the UNCLOS decision. Would you agree with that? Since nabasa po niyo yung UNCLOS? Ako po, Tingnan mo muna ako, sir. Kung yung po ba, would you agree na sa nabasa po ninyo sa UNCLOS decision, yung pong historical claim ng China ay inabandon na ng desisyon yun? Tama po ba o mali yung nadinig ko kanina? Inabandon na po ng desisyon sa UNCLOS yung historical claim ng China doon sa area natin sa West Philippine Sea. Were you able to read that part? Were you able to read that part? Were you able to read that part? Mr. Chair, binanggit po ni Mr. Ado, tinatanong ko lang po kung nabasa po ninyo, sabi niyo nabasa niyo yung UNCLOS decision. Ako hindi. Nakikinig lamang po ako sa usapan ninyo. At binabanggit po ni Commodore Tariela that it was abandoned, the historical claim of China on that part. So, tanong ko po sa inyo, nabasa niyo po ba yun? Na inabandon na ng Hindi UNCLOS? po, inabandon yun, Mr. Chair. So, hindi inabandon ng Imposible UNCLOS. po. Wait. Hindi inabandon ng UNCLOS decision yung historical claim ng China. Hindi po. Mr. Chair, babasahin ko sa inyo ang arbitral ruling. Sige, go ahead. Para maintindihan po namin kung Dahil marami pong propaganda na kumakalat. Dito tayo sa letra. Can you kindly give us your document that you are holding Ito po, I agree with Mr. Tariela in the 2016 Arbitral Award, paragraph 278. Dineklara po ng Arbitral Award na yung 9-dash line ay walang legal basis. Okay, maliwanag, walang legal basis, hindi kinikilala yung claim ng China just dyan sa 9-dash line. Okay. So, Tinatanggap ko po yan. so abandon yan. Opo. Inabandon yung historical right ng China doon sa 9-dash line. Hindi, nag-create sila. Unang-una po, Mr. Chair, if I may, hindi po naging posisyon ng China sa arbitral ruling yan dahil ang China ay hindi nag-participate sa arbitral. Eh, yun pala, hindi pala nag-participate yung China. So, kasalanan yun ng China. So, hindi ibig sabihin na pag hindi ka nag-participate, eh, pwede mong ipaglaban ang iyong claim, eh, kasi may arbitral ruling na. Magamit third party na nagsasabi na yung non-dash line ay walang basihan at kinikilala ang Pilipinas, ang interes ng Pilipinas. Tribunal sa arbitration. Ang nagsumiti po niyan ay ang panel ng Pilipinas. The claims of China in the South China Sea Mr. are Chair. based on historic titles, based on historic Mr. Chair. rights, based on history. Mr. Chair. Mr. Chair. Alright, Mr. Chair. okay, ang tinatanong ko po kanina, kung doon po sa desisyon ng UNCLOS, even without the participation of China on that ruling or on that proceeding, ay inabandon na ng desisyon yung historical claim ng China doon sa ating pong parte ng West Philippine Sea. Yung po yung tinatanong ko eh, Hindi po naman UNCLOS ang nagdesisyon, Mr. Chair. Mr. Chair. Arbitral ruling. yung arbitral ruling. Opo. So yun din po yun eh. Mr. Chairman, if I may, I don't think he's the right person to speak about the UNCLOS decision. In fact, he's getting confused as to what is the arbitral ruling and what is the UNCLOS. Alam mo, Mr. Chair, may I ask, Mr. Paglinaman, you mentioned kanina you're a diplomat, tama? Opo. Bakit ka naging diplomat? Are you holding a plantilla position in the DFA? Anong position nyo? At the time of my appointment, Your Honor, I was a political appointee. But at the time of my termination of tenure, No, I sir. was certified by the Sir, President to sir. have already been joined the ranks. Sir, hindi ka ho diplomat. Hindi ka ho diplomat. Kasi ang diplomat po, organic po sa Department of Foreign Affairs. Oh, yan po yung mga ambassador. Kayo po ay hindi. Kung special assistant lang po kayo, eh, you're not the right person to speak about that. Anyway, Mr. Chair, Mr. Chair. we can go to another resort. Oo, tama. Anyway, parang with that, na kitang-kita mo kung kaninong interest yung gusto gawing naratibo ni Ado Paglinawan. Parang hindi nga siya dapat ang pakinggan. Makakasira siya sa interest ng bayan. Source person, Mr. Chair. Meron po kasing information dito. You were one of the delegates to the... you were part of the delegation to China in 2015, engaging in various Chinese think tanks. Ano ito? Oh, kaya naman pala engaging with various Chinese think tanks. Ay baka kaya ganyan na yung kanyang mga naratibo. China yung dating. Well, diba? Hindi natin siya masisisi. Ano kaya kapalit nito? Diba? Sabi nga ni Commodore Tariela, ang speculation niya, financial support. Punta po ako sa China, 2015. Tama po yan. At saka noong 2019, para hindi na kayo mahirapan sa Google. Thank you, Mr. Chairman. That explains why he has that kind of a mentality. Salamat po, Mr. Paglinaman. Mr. Chair, Papila po. Nasa po kayo. Mr. Chair, meron na ako isang tanong. Okay. Kayo po ba ay pro-China? Wait. Wait. Pro-China ho ba kayo? Dali lang. Dahil gusto kong sagutin niya eh. Kayo po ba ay pro-China? Hindi po ako pro-China, hindi ako po pro-US. Ako po ay pro-truth. Kung papayagan niyo akong basahin ng arbitral ruling, Eh, kayo ay makapili. Makapili ho kayo, makapili. Okay, so we will be proceeding to the next. Medyo confusing na po yung Mr. Chair, can I
I'm not recognizing you as of this moment. So please stop interpreting. Ano. So for the moment, we will be going back to the main topic of our discussion, yun yung fake. Okay. So yun yung masakit, mga ka-clear. Pilipino na dapat ipinaglalaban ang interes ng Pilipino. May basehan ang karapatan ng Pilipino. Pero pilit na ibinubulid, pilit ipinapasok ang interes ng ibang bansa. Nakakalungkot yan. Ando paglinawan, tinawag kang makapili dito sa House of Representatives. Hindi ba yun masakit? Makapili, isang traidor ang dating. Ano, dahil sa financial support, speculation yan ni Commodore Tariela. Okay?